Magandang araw. Ang topic naman natin ngayon ay itong castration o pagkakapon ng kambing. Marahil marami sa atin ang hindi nakakaalam na itong kambing pala ay pwede rin kapunin na katulad ng mga baboy. Lalo na kung galing tayo sa pag-aalaga ng mga kalabaw at baka at baguhan lang tayo dito sa pagkakambing. Sa mga backyard racer kasi ng kalabaw at baka, hindi naman talaga natin nakikitang kinakapon yung kalabaw at baka. Pero hindi lang natin alam doon sa mga malalaking farm na at wala rin akong idea doon. Pero dito sa pagkakambing ay nakikita natin sa mga seminars na madalas kinakapon din yung mga lalaking kambing doon sa mga farm lalo na kung ito'y hinahalo lang nila lahat upang maiwasan natin yung inbreeding o kaya yung tinatawag nating premature breeding. Kaya yun ang ginagawa ng ibang mga farm. Pero dito sa amin, hindi nyo makikita sa video na nagkapon kami dahil hindi talaga namin ginagawa ito. Talagang ang pagpapalaki namin doon sa kambing namin ay nasa natural way kami. So hindi kami nagkakapon, hindi kami nagpuputol ng sungay. Lalo na't konti lang naman yung kambing namin unlike doon sa mga malalaking mga farm. So ayun yung mga advantage dito sa pagkakapon ng kambing ay itong pwede naman natin silang isama lahat. Kasama yung mga babaeng kambing, yung mga lalaking kambing kapag castrate yung mga lalaking kambing natin. So wala tayong ikatakot doon sa pagiging inbreeding o kaya doon sa premature breeding. Dahil kapon yung mga kambing nating lalaki. Bukod doon, ang kagandahan din nito ay nababawasan yung pagiging agresibo ng mga lalaking kambing natin. Kaya mababawasan yung pagsusuwagan, kaya yung pag-aaway ng mga kambing dahil sila ay kapon. At sabi rin sa isang pag-aaral, may potential din ito na mabawasan yung masamang lasa at yung amoy ng karne ng kambing kapag sila ay castrate o sila ay kapon. So siguro makumpare din natin doon sa baboy na kapon at sa baboy na hindi kapon. Kapag yung baboy na kinatay na hindi kapon, kung mapansin natin yun ay maamoy. Pero kapag yung baboy ay kapon na bago katayin, yun ay mas okay yung kanyang amoy, pati yung kanyang lasa. So isang beses may kapitbahay kami, nagkatay sila ng baboy, hindi nila nakapon. Tapos naghahanap na sila ng mga buyer ng karne bago sila magkatay. So ayun, nung kinatay na, tapos nandun na yung mga buyer, nung nakita nila yung baboy at naamoy nila, medyo iba na yung amoy, iba yung amoy ng baboy dahil hindi kapon. So marami umaayaw na. So parang nalugi siya doon. Pero hindi naman siya agad sumuko. After nun, siguro medyo nalugi siya. Pero natuto siya doon. Kaya nung sumunod, nagkatay siya, hindi na yung mga hindi kapon na baboy. So bago niya ipakatay yung baboy, kinakapon niya muna. So ayun, tuloy-tuloy yung business niya. At medyo umuunlad naman na yung kanyang business. So siguro pag tumagal, dahil business-minded naman siya, talagang aasenso siya kasi yung mga learnings ina-adapt niya. Hindi siya agad sumuko. So ayun, kaya naisingit natin itong kwento tungkol dun sa kapitbahay namin kasi isang magandang inspirasyon din yung kanyang ginawa na sa kabila nung pagkalugi niya nung una, bumangon siya ulit at itinuloy niya yung kanyang negosyo. So yun yung isa sa magandang halimbawa para sa ating mga farmer na dapat kapag meron tayong nasalubong ng mga problema dun sa ating ginagawa sa farm, dapat matuto tayo, dapat gawin nating learnings yun, dapat pag-aralan natin kung ano yung dapat nating gawin para mas ma-improve pa natin yung ating pag-aalaga dun sa ating hayop, yung ating paghahalamanan o kahit sa anumang negosyo ay pwede natin itong i-apply. So, kailangan yung mga learnings natin, ito ay lagi natin inuulit. Dapat gamitin natin ito para mas mag-improve pa tayo at para mas mapapaganda pa natin yung ating mga produkto. So, ayun, balik tayo sa topic dito sa castration o pagkakapon ng kambing. So, yun yung mga nabanggit natin kanina, yun yung mga advantages dun sa pagkakapon. Pero itong pagkakapon ay meron ding iilan na disadvantage. Katulad nitong ibang buyer na pag bumibili sila gusto nila hindi kapon kasi ginagamit nila pang breeding. O kaya yung iba, kailangan nila yung egg ng kambing kasi ginagamit din nila dun sa kanilang specialty ng pagluluto. So ayun, itong mga castrated na kambing o yung mga kapon na kambing na to, ang purpose lang talaga nito ay pangkatay na lang. So hindi na natin sila magamit bilang pang breed. At sa amin, meron din ako narinig mga usap-usapan na may iba din na mga lahi o kaya may ibang groups na hindi rin bumibili ng kambing na wala na sungay o kaya yung kapon dahil ayaw nilang bumili ng mga kambing na nasasaktan. So ang gusto nilang bilhin dapat yung kambing na buo. Buo yung kanyang sungay, meron siyang testicles, yung walang nababawas sa kanya. Maliban lang doon sa mga kambing na natural lang talaga ang paglaki na walang sungay. Pero hindi naman tayo dapat mabahala doon dahil kung talagang yun yung target natin sa ating farming na tatanggalan ng sungay, tatanggalan ng testicles, hindi naman yun magiging malaking problema dahil marami pa rin naman talagang bumibili ng mga kambing. Dahil doon sa mga malalaking farm, ito talaga yung isa sa solusyon nila
para mas ma-improve nila yung kanilang pagpaparami doon sa kanilang mga alagang kambing. At yun nabanggit na rin natin na para maiwasan na rin yung inbreeding, yung premature breeding, kahit pagsamasamahin man nila lahat ng kanilang mga kambing na magkamag-anak. Malalaki man yan o babae, so wala silang magiging problema. Ngunit kung maganda namang lahi yung mga kambing natin, sana huwag na lang natin i-castrate para makapagpalahi rin yung mga backyard racers, yung mga maliliit na magkakambing na gustong magpalahi ng magagandang klaseng kambing. Dahil yun naman ay napakagandang pang-upgrade lalo na dun sa mga native na kambing upang mas ma-improve natin ito. So kung gano'n naman na hindi natin kinakapon yung kambing, mas marami yung potential ng market natin dahil yun na nga, marami tayong pwedeng pagbentahan. It's either sa pangkarne, pwede rin siya pang-breed. Depende na rin naman yun sa galing nung slaughter, yung nag-slaughter o nagkakatay ng kambing. Yung kanina na example natin ayun ay sa baboy lang, pero dito sa kambing hindi ko pa alam kung ano yung magiging kaibahan kapag kinatay yung kambing na castrated at yung kambing na hindi castrated. So maliban lang dun sa research na nabasa ko, na mas maganda nga daw yung karne nung castrated, tsaka mas less yung amoy at walang kakaiba dun sa lasa. Pero marami namang marunong talaga magkatay ng kambing, mapakastrated man yan o hindi castrated, pareho pa rin yung kanilang output dun sa pagkatay dahil meron silang part dyan na tinatanggal para mas maging maganda yung shibon o yung karne ng kambing. Kaya may choice pa rin naman tayo dun sa pag-aalaga ng kambing. It's either castrated o hindi castrated. So wala naman tayong malaking issue doon, wala naman tayong malaking maging problema doon. Nakadepende na lang yun sa atin. Halimbawa kung maramihan ng kambing natin at kulang yung lugar natin, kailangan natin silang pagsamahin lahat. At yung mga kambing naman natin na hindi naman magandang pang-breed, so pwede natin silang i-castrate dahil may maganda namang output o may magandang benepisyo naman yun doon sa pagpaparami natin sa ating kambing. Dahil maiwasan natin yung ibang pwedeng magiging problema sa future doon sa ating pagkakambing dahil magkamag-anak na yung lahat ng mga kambing natin. At kung meron naman tayong malawak na space at pwede naman natin paghiwalayin na lang yung lalaki at yung mga babaeng kambing natin, so yun ay maganda rin na hindi na lang i-castrate dahil meron naman tayong ibang way doon sa pagpaparami sa kanila. Pero lagi na nga natin sinasabi na depende pa rin sa atin yon. Dahil sa seminars, tinuturo rin yon na pwede nating i-castrate yung kambing natin. Pero ako, based sa aking sariling opinion lang, mas okay sa akin na hindi ko na i-castrate o ikakapon yung sarili kong kambing dahil konti lang naman sila at may malawak namang space, pwede ko naman paghiwalayin sila upang kung may mga kailangan naman ng pang-breed, halimbawa kung maganda na yung lahi ng mga kambing ko, pwede kong i-offer sa kanila yung magandang lahi kong kambing upang mas ma-improve din yung kanilang mga kambing. So yun lang muna po, happy farming sa ating lahat. Maraming salamat po ulit sa inyong lahat at kayo nandito, nanood sa ating video, nakinig sa ating discussion. At sa mga bago lang dito sa ating channel, welcome po kayo dito. At para ma-update namin kayo, please click subscribe and click the notification bell para maging updated kayo lagi doon sa mga bago pa naming i-upload. Maraming salamat po.